Sarili maialay, turuan mo ihahanap kami ng bagong malay. Tayo magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa ating pagmamahal, nagiging bukas tayo sa pagmamahal ng Diyos. Buksan po natin ang ating puso. Aminin natin na tayo ay nagkasala. Napabayaan natin ang ating kapwa. Nasaktan natin ang mga minamahal sa buhay. Humingi tayo sa Diyos ng awa at kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ibalik mo kaming muli sa iyong piling. At upang ganap na pakinabangan namin ang 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay. Hubugin mo sa iyong aral ang aming kalooban. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa buong kapulungan ng Israel, magpakabanal kayo sapagkat akong Panginoon ay banal. Huwag kayong magnanakaw, manliling lang o magsisinungaling. Huwag din kayong manunumpa sa aking pangalan ng walang katotohanan, pagkat iyon ay paglapastanganan sa pangalan ko. Ako ang Panginoon. Huwag ninyong dadayain o pagnanakawan ng inyong kapwa. Huwag ninyong ipagpapaliban ang pagbabayad sa inyong pinagtatrabaho. Huwag ninyong aapihin ang mga bingi at lalagyan ng katitisuran ang daraanan ng mga bulag. Matakot kayo sa Diyos. Ako ang Panginoon. Huwag kayong hahatol ng walang katarungan upang pagbigyan ang mahihirap o suyuin ang mayayaman. Huwag ninyong ipamamalita ang kasiraang puri ng inyong kapwa ni sasaksi laban sa inyong kapwa upang ipahamak lamang siya. Ako ang Panginoon. Huwag kayong magtatanim ng galit sa iyong kapwa. Sa halip, pangangaralan mo siya. Sa gayon, hindi ka magkakasala dahil sa kanya. Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kasamahan. Ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Ako ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang.
Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa lahat ang kaisipan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid, pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan yaong bungang idudulot. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti, isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Naway itong salita ko at ang aking kaisipan, sa iyo ay makalugod, Panginoon ko at kanlungan. O ikaw na kublihan ko ang dulot ay kaligtasan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel at luluklok sa kanyang marangal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukurin niya, tulad ng ginagawa ng pastol sa tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa, sa kaliwa ang mga kambing. Sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, halikayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo, mula pa ng likhain ng sanlibutan, sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong dinamitan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain na uhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy? O kaya walang maisuot at aming dinamitan? Kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw? Sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kung ito ay sa akin ninyo ginawa. Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, mga sinumpa, kayo pa sa apoy na di mamamatay, na inianda para sa diablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom, hindi ninyo pinakain. Nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawala ng maisusuot at hindi ninyo dinamitan. Ako'y nagkasakit, nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw. Sasagot sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawala ng maisusuot, may sakit o nasa bilangguan at hindi namin kayo pinaglingkuran? Sasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo, ng pagkaitan ninyo ng tulong, ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Unang Lunes sa unang linggo sa 40 araw na paghahanda. Lunes sa unang linggo ng Kwaresma. Magandang umaga mga kapanalig. Nawa po ay unti-unti naihahanda po natin yung ating sarili para sa panahon ng Kwaresma. Sinimulan po natin ito ng Miyerkules ng Abo at kahapon po ay unang linggo ng Kwaresma.
Naglagay ka ba ng abo sa iyong ulo? Ikaw ay naglagay ng abo hindi dahil mabait ka, hindi dahil banal ka. Bagkus lahat po tayo na naglagay ng abo sa ulo ay umaamin. Kailangan kong humingi ng tawad. Kailangan kong magbago. Kailangan kong magsisi. At nung linggo nga po, ang mensahe po sa ating mga pagbasa ay tungkol sa pagtalo sa tukso at kasamaan. Hindi mo pwedeng tanggalin ang tukso kasi pag tinanggal mo yan, babalik lang. Ang gagawin po ay papalitan. Palitan mo ng mas malaking pagmamahal ang malaking tukso sa iyo. Palitan mo ng malaking pagsasakripisyo ang malaking masama na parang gusto mong gawin. Kaya nga po nandiriyan ang three pillars of Lent: prayer, fasting, and almsgiving. At ngayon pong araw na ito, Lunes, binibigyang diin po yung almsgiving. Pagbibigay, pagtulong, paglilimos. At narinig po natin sa Ebanghelyo, sino ang makapapasok sa langit at magkakamit ng buhay na walang hanggan? Yung nagpakain, nagpainom, nagbigay ng maisusuot, dumalaw sa bilanggo, nag-alaga ng may sakit. Ang makapapasok sa langit ay yung nagmahal, yung naglingkod. Kapanalig magdasal po tayo. Pero anumang panalangin na walang kalakip na pagmamahal ay hindi totoong panalangin. Pag-aayuno, pag-aabstinensya, kung hindi mo lalakipan ng paglilimos at pagtulong, baka nagda-diet ka lang. Hindi ka lang kumain. Ang tunay na pagdarasal, ang tunay na fasting and abstinence ay magdadala po sa atin upang tayo ay magmahal. Kaya nga yung panahon ng Kwaresma, mga panalig, siguraduhin mo, ikaw ay magmamahal. Alam niyo po kapag panahon ng Kwaresma, lalo po nagpupunta po kami sa mga may sakit, sa lahat ng may sakit sa amin pong parokya. Marami pong nakatira sa parokya po namin kahit kami po ay isla. Ang Isla Binawangan po ang sinasabing most, most populated o kaya yung pinakamasikip na isla. Kasi hindi naman po ganun kalaki yung isla namin, pero makikita mo po sa aerial view, apakaraming bahay. Dikit-dikit po ang mga bahay po sa amin. Maraming tao po sa amin. At pinupuntahan ko po yung mga may sakit, lalo kapag panahon ng Kwaresma. Bawat sityo po, pinupuntahan ko po yan. Alam niyo po mga panalig, mahirap eh. Mahirap. Pero napakasarap. At doon ko po nararamdaman yung aking pagiging pari sa tuwing ako ay dumadalaw sa mga may sakit. Kasi po mga panalig, maraming pagkakataon, yung bang pupunta ako, tapos makikita ko yung bahay, minsan po may tubig. Minsan aakyat ka sa kawayan, kasi po ganun yung mga bahay po sa amin eh. Minsan po madilim, kasi walang kuryente, hindi abot ng Meralco eh. Nasa ibabaw lang ng tubig, lumulutang-lutang lang yung bahay. Pupuntahan ko po yung mga may sakit. Mahirap po. Pero pagdating ko po, makikita ko yung may sakit. Talagang yung mukha niya, hirap na hirap. Yung itsura niya, talagang kahabag-habag. Tapos ipagdadasal ko. Tapos bibigyan ng katawan ni Kristo. Kukumpisal ko po. Alam niyo po, kapanalig, pagkatapos kong ipagdasal, pagkatapos yung tumanggap ng katawan ni Kristo, talagang nakikita ko yung mukha mula doon sa kahabag-habag, mula doon sa hirap na mukha. Pagkatapos ipagdasal, makikita mo, nakangiti na siya. At talagang nababago yung mukha. Parang, ano bang term na mga pwedeng gamitin? Talagang parang nagliliwanag yung mukha. Nakikita mo, blessed na blessed siya. Pero panalig ang totoo, ako ang mas na bless.
yung mga kasama ko, yung mga sumasama sa akin, communion ministers, Legion of Mary, Apostolado ng Panalangin, sila blessed na blessed din. Kasi nasunod po yung utos dito dumalaw sa may sakit. At sinasabi ko nga po doon sa mga kasama ko, alam nyo, wag naman sana, pero kung ano man ang mangyari sa atin, kung sakali lang, kunin tayo kagad ni Lord, makapapasok tayo sa langit. Kasi requirement to Nagawa natin yung isang requirement, dumalaw tayo sa may sakit. Mga panalig, ngayon Kwaresma, yung pagdarasal mo, yung pag-aayuno mo, ipakita mo yung bunga sa pamamagitan ng pagmamahal. Nandoon din po, isa sa mga blessing po sa akin bilang pari, yung bang kapag nakakapagmisa po sa kulungan, bilangguan. Kasi nakikita ko po talaga yung mga nandoon parang malungkot, walang pag-asa, hirap na hirap. Kakausapin ko parang malungkot. Pero ewan ko po ba, may milagro ang banal na misa. Pag nagmisa ako, nagsermon, tapos tinanggap nila yung katawan ni Kristo, parang nagkakaroon sila ng pag-asa. At nakikita ko sa mga mukha, kahit nakabilanggo, may kapayapaan, may pag-asa. Kasi tumanggap ng katawan ni Kristo, nakapakinig ng salita ng Diyos. Siguro isa sa blessing ko po yung ma-assign ako sa isang mission parish. Kasi kami po yung mga kasama ko, yung mga tinutulungan po ninyo. Nagpapadala po kayo ng mga tsinelas, mga sapatos, mga damit. Talagang dinadamitan po ninyo. Marami po kasi sa amin, talagang walang pambili ng bagong damit. Marami po sa amin talagang walang pambili ng masasarap na pagkain. Marami pong isda sa amin. Kaya lang po, syempre, may mga kasama po ako doon, baka ayaw na ng isda. Salamat po. Doon sa isla po namin, may mga nagbibigay ng hamon ng Pasko. Thank you. May nagbibigay ng mga tinapay, mga canned goods, mga bigas. Salamat kapanalig. Kasi kayo yung sumusunod dito sa utos ni Jesus, magpakain ka, magpainom ka, magbigay ka ng damit. Dalawin mo yung nakabilanggo. Alagaan mo yung may sakit. Kasi anuman, ang sabi ni Jesus dito, anuman ang gawin ninyo sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ginawa. Kaya siguro nabibless po tayo kapag nag-feeding programs. Kapanalig, sama ka ha. Yung parish po ninyo, may mga feeding programs yan Sama ka. May mga pagkakataon po, pupunta kayo sa mga nasalanta, na bagyo, sama ka, kapanalig dyan. May mga pagkakataon, baka gusto nyo mag-mission kayo doon sa aming munting parokya. Magbigay kayo ng damit, pagkain. Minsan po, may mga medical mission, mga doktor, walang bayad, mga dentista, walang bayad, nagpupunta po sa amin. May mga nagbibigay ng mga gamot. And then, masaya kami. Pero alam niyo po, lahat ng nagpupunta sa amin na tumutulong, ang sinasabi nila, na-bless po sila ng sobra. Hindi po sila binayaran. Nag-abono pa sila at gumastos pa sila. Gumastos sila ng transportation, bangka, papunta sa amin. Meron pong mga doktor, binili pa nila yung gamot para may maibigay sa amin. Pero ang sinasabi nila, sila yung na-bless. Sila yung nagbigay. Nawalan sila. Gumastos nahirapan. Pero sila yung na-bless. Bakit? Kasi nga po, ang pinaglingkuran nila ay kami. Pero hindi lamang kami. Hindi lamang yung mga hamak. Hindi lamang yung mga maliliit. Hindi lamang yung mga may sakit. Hindi lamang yung mga walang-wala. Ang pinaglilingkuran ay si Jesus. Totoo. When we love, we see the face of God. Kapag nagmamahal ka, naglilimos ka, dumadalaw ka, nag-aalaga ka sa mga nangangailangan, nakikita mo ang mukha ni Jesus. Kapanalig, gamitin mo po yung panahon ng Kwaresma to see the face of God. Pero paalala ko po unahin mo yung pamilya mo Unahin mo yung mga tao na binigay na sa iyo ng Diyos, andiriya na sila. Kasi po,
kung magiging mabait ka doon sa mga kasamahan mo sa bahay, magagawa mo maging mabait sa iba. Kaya unahin mo yung family mo. Kasi baka yung taong paglilingkuran mo, nandiriyan na nate-take for granted mo. Kapanalig ng Valentine's, nagbigay ka ng regalo. Pero nabigyan mo ba ng regalo yung babae na nagmahal sa'yo bago ka mahalin ng asawa mo? Sino ba yung babaeng nagmahal sa'yo bago ka mahalin ng asawa mo? Nanay mo. Baka na-take for granted mo yung nanay mo. Hindi mo man lang nabigyan ng regalo ng Valentine's. Baka na may mga tao kasama mo, ang daming effort na binibigay sa'yo, pero hindi mo man lang maipasyal. Hindi mo man lang mauwian ng pasalubong o kaya simpleng siopaw, simpleng barbecue. Hindi mo man lang maalala. O kaya may mga tao, ang bilis mong uminit ang ulo, ang bilis mong pagbuhatan ng kamay, ang bilis mong sigawan. Samantalang sa iba, kapag nag-request, binibigyan mo kaagad, pinagbibigyan mo kaagad. Pero ito, yung mga tao na nagmahal sa'yo, mula nung umpisa hanggang ngayon, simpleng request, hindi mo mapagbigyan. Simpleng imbitasyon, dalaw ka daw, kain ka daw, magluluto daw siya, hindi mo mapagbigyan. Yung mga tao na ang laki-laki ng pagmamahal na binigay po sa atin, baka sila yung napapabayaan natin. Baka sila yung nate-take for granted natin. Ngayong Quaresma, talaga buksan mo yung puso mo. Magmahal ka. Maglimos ka. Maglingkod ka. Pero unahin mo yung family mo, ha? Charity starts at home. Kung ikaw talaga buong puso, magpapakita ng pagmamahal at paglilingkod, yung magulang mo na may sakit, inaalagaan mo, meron kang kapatid na sa malayong lugar, pero nung nangangailangan, you make time to visit. Nung may problema siya, hindi ka lang nag-text, hindi ka lang tumawag, pinuntahan mo talaga, nangangailangan na. Sinamahan mo, dinumayan mo. Kung ikaw magagawa mo na magpakita ng charity sa iyong sariling tahanan, meron kang charity na maibibigay sa iba. Sa ibang tao na nakakulong, walang maisuot, walang makain, walang mainom. Sa mga tao na walang-wala sa buhay, meron kang charity na maibibigay sa kanila. Mga panalig, naway makita mo ang mukha ng Diyos. Lalo't higit ngayong panahon ng Quaresma. Because it is when we love that we see the face of God. Amen. Ipinahayag ng Panginoon ang misteryo ng kaharian ng Diyos sa mga taong buong pagmamahal na kumakalinga sa mga dukha at nagugutom. Dalangin natin ang kaharian ng Diyos ay maging tunay sa ating buhay. Panginoon, loobin mong mahalin at paglingkuran ka namin sa aming kapwa. Panginoon, loobin mong mahalin at paglingkuran ka namin sa aming kapwa. Ang simbahan, naway maging isang tahanan para sa mga naliligaw ng landas, ulila, may hina at bigo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, loobin mong mahalin at paglingkuran ka namin sa aming kapwa. Ang mga mayayamang bansa, naway taimtim na magsagawa ng mga hakbang upang makatulong sa pag-unlad ng mahihirap na bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, loobin mong mahalin at paglingkuran ka namin sa aming kapwa. Ang mga napariwara at mga itinakwil ng lipunan, naway maakit sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagkakawang gawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, loobin mong mahalin at paglingkuran ka namin sa aming kapwa. Sa ating mga tahanan, lugar ng hanap buhay, at sa pamayan ng ating kinabibilangan, naway may palaganap natin ang paghahari ng Diyos
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, loobin mong mahalin at paglingkuran ka namin sa aming kapwa. Ang mga yumao, naway makapasok sa kahariang inihanda para sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, loobin mong mahalin at paglingkuran ka namin sa aming kapwa. Ama naming mapagmahal, nababatid namin ang iyong walang hanggang pag-ibig para sa lahat ng tao. Kaya may pagtitiwala, inilalapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Sa ngalan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin po tayo mga kapatid upang itong ating pag-aalay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha maging kalugod-lugod nawa sa iyo ang aming paghahain upang sa iyong pagtataguyod ay pabanalin nito ang aming pamumuhay at ipagkamit kami nito ng iyong awa at kapatawaran. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming mapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamyas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan, ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob nito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ang ginagawa namin ngayon, ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya nialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin kami sa pag-ibig. Kay San Francisco, aming Santo Papa, na Ernesto, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso sa San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, O Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng Panginoong Jesus, tumawag tayo sa ating Ama na nasa langit. Sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inilig namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Ipakita ang pagmamahal sa paglilingkod, magbigayan ng kapayapaan. Kapayapaan po. Pero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Pero ng Pero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin kinakapayapaan. Mga ginigiliw naririto si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Siyang unang nagmamahal sa atin. Halina tanggapin si Jesus sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita. Salamat sa iyo. Linawin mo sa akin na nasa krusang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiya-siya. Kupkupin mo ko at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal sa aming pagsasalo ngayon sa iyong banal na piging. Nawa makapakinabang ang buong pagkatao namin upang ang iyong kaligtasang dulot ay aming kamtin at ang kagalingang kaloob mo ay ganap na tamasahin. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kapag nagmamahal, makikita mong mukha ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo, ingatan kayo, pagalingin kayo. Ang inyong pamilya at mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tayhain ng banal na misa. Humayo kayo sa kapayapaan, ibinabahagi ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo manikluod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan, lalo tigit ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Ganyan din panalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawalan na ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, salina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupusos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Panalangin ng pagbabasbas, makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod, na may sakit at karamdaman, ang mga nasa nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kami, dalawin ang tahanan na ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan. Sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen.
Arsi, laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo prestis eis. Omne delectamentum in se habente. Oremus. Deus qui nobis ob sacramento mirabili, passionis tue memoriam reliquisti, tribueque humus, et nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis iutes enshamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Diyos, Purihin ang kanyang banal na pangalan. purihin ang kanyang banal na Purihin si pangalan. Yeso Cristo, Diyos sa totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos sa totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Yeso Cristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin San Jose, kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.